give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Bago tayo magpatuloy, shout out muna sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa mga katiyats natin in abroad. Well, meron tayong natanggap dito, napakaganda nito, legit marker for treasure ito. At sa mga bago pa lamang nakapanood at nakapagbisita sa ating channel ngayon, ay huwag niyong kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated at i-like nyo na rin ang ating video. Okay, so eto, panoorin muna natin ang video, napakaganda nito. 1 inch regular to. Scotted bill. Kaya ka mga namin ito din sa Magandang buhay mga katiyats. Ito yung padala sa atin na marker. Napaka-legit nito. Pero very ano siya. Hindi ito yung marker na bilog. Hindi ito yung bilog na nagaganyan na treasure under or treasure inside the rock. Ito ang kakaiba siya kasi bilog siya and then meron siyang matulis na parte. Ito nagaganyan, no? Ayan, and then meron siyang malaking dot and then merong maliit na malalim, nasa 1 inch. Malalim siya, parang binarina. At ito, kung ating tingnan, bilog yan pero merong, ayan, matulis. So ito na portion mismo, nagtuturo yan na doon na banda sa paitaas or norte or sa unahan. Okay, meron siyang supporting ito, merong arrow dito. Ayan, nagaganyan, no? Klarong-klaro yan. So ganon din ang tinuturo paitaas. So ito atin i-blow up natin to para makita niyo mga katiyats. Ayan, no? I-dark natin konti. So ayan nga, oh, kikita siya. So ito ay isang arrow papunta siya doon. At itong dito ay meron ding ano, pointer din to, oh, nagaganyan, no? At merong dot, perfect na circle. Doon pa rin yan nagturo sa unahan. Okay, ito ay treasure under na sana ito kasi merong ganyan, pero ang hugis ng nakaguhit dyan ay hindi perfect circle na ganyan. Kaya ang tinuturo nito ay sa unahan. Okay, mamaya atin i-estimate ang lalim at ang layo niyan. Punta muna tayo dito sa iba pang picture. Ito dito lalong maintindihan ito, buong buo ang bato. So ayan, oh. Okay, so hindi makikita sa malayo yung circle kasi manipis. Manipis siya na pagkagawa, pero meron akong naaninag. Ito, parang manipis na puso, nagaganyan. Manipis siya. At ganun pa rin ang kanyang pinupuntirya papunta roon. Ilan na bang sign? Pangatlo na ito na sign na nagtuturo. Ngayon, tingnan natin ang ito. Nakakat yan, ibig sabihin ay isa ring direksyon ito. So kung pagbasihan natin ang ganyan na sign, pwede siyang dito at pwede rin siyang arrow papunta doon pa rin. So pang-apat na sign ang nakita natin. Ngayon, ang hugis ng bato ay matulis na puso. Nakaganyan, no? Matulis siya. Ito yung tulis niya, oh.
So papunta pa rin doon. So meron ng 5 na signs nagsasabi na papuntang unahan or norte. Ngayon to, kung napansin nyo to, dot, at merong, ay ano nakaganyan? Ito, pointer yan eh. Oh, parang ulo ng ahas. Doon pa rin. So merong 6 na signs sa bato nagtuturo ng isang direksyon lamang. Itong isa lang dito ang sumasalungat eh. Lahat ay pabor papunta talaga ng norte sa unahan. Ngayon, ang layo niyan maghanap tayo ng determinator or mag-determine ng layo nito. Okay, hanap tayo ng ibang picture. Ang layo kasi ang problema ang layo ng item. Alam natin ang direksyon pero ang layo ay hindi natin alam. So kukuha tayo sa mga signs ng pagbasihan ng layo. Okay, dito ito. Klarong-klaro tong marka dito. Ayan no. 2 dot pala eh. Oh. At itong mga maninipis ay parang natural lang yan, katulad nito, merong maninipis dyan. Ito pala yung circle na nandito lang pala yung marker. At parang naka-enclose siya sa ito yung heart to, makikita pa manipis. So ayan, pointer papunta roon. Offset pala siya sa kaliwa. So sa unahan, halimbawa, ito yung pinopoint ng pointer nito. Yan ang pinopoint. So ibig sabihin ay sa bandang kaliwa niya. So lakyan ng butas. Ganyan. Ito yung bandang kaliwa niya, yung item. Ang heart, ang pointer. Tsaka itong bato. Itong tulis ng bato, yan din ay pointer. Kaya targetin nyo ng linsa ng straw or nylon. Ito rin, pointer din yan. So dito, dahil bilog, dahil merong dot, meron kagad tayong isang given distance which is 5 meters or yards. So pwedeng yards, pwedeng meters ang ginamit. So 5 ang pinakaunang distansya niyan. Ngayon, pangalawa ay pwedeng given sa sign na ito. Pwedeng dito tayo magbase. Ito, sukatin nyo ito, ang layo nito, ang haba. Okay, so sukatin nyo ang haba niya na sign. Kasi katabi niya ito eh. Ito. At meron siyang manipis na guhit pero parang natural lang. Kaya ang sukatin natin ay ang haba nitong parang ulo ng ahas. So yan, inches. Sabihin natin na merong mga dahon dito eh. Ito. Sabihin natin 4 inches tong dahon. So times 2 yan na kalaki dito yung mga dahon. So kung ang dahon ay 4 inches or 3 inches, ay kung 3 inches meron tayong 6 meters or 6 inch na haba nito, kaya nagiging 6 meters. Ayan, so meron lang kunting diferensya sa unang given dito sa bilog na may dot. 5 meters yan. So dito sa kabila 6 meters ang binigay niya. So konti lang. Kaya lakihan ang hukay sa unahan. 2 metro ang gawing sukat ng hukay. Ang luwang ay 2 metro, 2 by 2 meters ang hukay nyo. Kaya kasi 6 to 5 meters ang ating estimate na papunta doon. Okay, ito direksyon din yan papunta doon. Ito pa pala sa isa pang arrow na kaganyan. Daming arrow. Kaya sigurado na ito. Kasi maraming arrow ang direksyon pareho eh. Ito arrow yan no. Ganyan, papunta rin doon.
Ayan, kaya 5 to 6 meters lang. Ngayon, para sigurado, i-detect nyo yung tinuturo na 5 to 6 meters area kapag meron kayong JAP1, dowsing, or pendulum. Yan ang maganda. Kasi walang limit ang ang mga dowsing, pendulum ay walang limit ang lalim niyan. Kahit anong lalim ma-detect niyan. Kaya nga lang ay hindi lahat ginto ang ma-detect niyan. Pwedeng minerals, pwedeng deposito ng tubig, at pwedeng deposito rin ng langis. Nakapag-detect din yan. Pwedeng mineralized or high in iron content rock, bato na yung nagmamagnet na bato ay na-detect din yung dowsing. Ang importante ay may ma-detect sa layo na 6 to 5 meters. So kung halimbawa ito yung bato na hugis heart na nariyan yung marka, di ba? So pagdating nyo sa 5 to 6 meters, ito yung 5 to 6 meters, ito. So diyan kayo mag-concentrate pag-detect. Hanapin nyo ang sentro. Okay, mag-aral kayong gumamit ng dowsing mga ka-TH kasi mura lang ang dowsing eh. Pero ang dowsing rod, sabihin ko sa inyo ay parang gift yan ng divine. Kung sino mang divine ang nagbigay niyan. Kasi may halong yan eh. Pananampalataya ang dowsing rod. Kasi yan, ginagamit ngayon sa divinity. Divine rod ang tawag niyan. Kaya kung gifted ka, ay pwede kang makatagpo ng nakabaon na treasure. Okay, kasi hindi lahat ng tao ay may gift sa paggamit ng dowsing at pendulum. Okay, pero meron akong ngayong December, pipili ako ng 5 sa channel na ito, sa Surigao Sun Channel. 5 na masugid na taga-subaybay. Makikita ko rin yun sa iba ko pang channel, ang Good News Daily TV, The Art Lover Millennials, at The Golden Boy. Yung mga pangalan na yun na palagi kong nakikita ay of course merong isasama ko sa raffle. So pipili lang ako ng mga 100, and then sa 100 pipili ako ng 5 na manalo ng dowsing rod. Okay, yan ay aking token sa inyo, ang dowsing rod. Ang inyong gawin lang dyan ay manampalataya lang kayo, maniwala lang kayo na divine rod siya, na makapaghanap siya. Ayan, at tutulungan na kayo ng ating Panginoon sa paghanap ng mga treasure na yan. Kaya nga sabi sa Isaiah 45 na ng Panginoon na I will give you treasures hidden in the dark places. Ibig sabihin ng dark, sa mga yungib yan at mga tunnel. Okay, so ako'y magpasalamat sa lahat. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay at pag-subscribe. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli.